Hello guys. So, Ngayon, what's up? sa video ito, magre-review tayo ng isang nobela, pinamagatang Maganda Maganda pa pang ang daigdig daigdig ni Lazaro Francisco. So, partner, maganda pang daigdig para sa'yo. Sa nabasa ko mula sa nobela ay hindi ko nakitang maganda ang daigdig doon. Di talaga maganda ang daigdig dahil masalimuot nga ang nangyari. Grabe yung pinagdaanan ng karakter, no? Kaya nga eh. Tara, halina't talakayin natin. Huwag na natin patagalin tong intro to at talakayin na natin ang nobelang Maganda pa ang daigdig. Yo. Talakayin natin ang author at ang background ng nobela. Sino nga ba si Lazaro Francisco? Si Lazaro Francisco ay isang pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 1997 at sa pinakadakilang manunulat sa kasaysayan ng panitikang Pilipino. Pinanganak sa Sampaloc, Manila. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas at nakapag-aral din sa mga paaralang lokal. Karamihan sa kanyang mga akda ay nakatuon sa mga isyong panlipunan at pang-ekonomiya, partikular sa mga magsasaka at mga mahihirap. Kilala siya sa kanyang mga nobela na tumatalakay sa mga problemang dulot ng kolonisasyon, feudalismo at mga masasalimuot na kalagayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Man sa background ng nobelang Maganda pa ang daigdig, ito ay nilathala noong 1956 at isa sa pinakamahalagang akda ni Lazaro Francisco. Ang nobela ay isang panlipunang nobela na tumatalakay sa mga isyong panlipunan at pang-ekonomiya ng mga magsasaka sa Pilipinas, lalo na ang kawalan ng katarungan at ang hindi pantay na distribusyon ng lupa sa ilalim ng mga may-ari ng lupa. Ngayon, babahagi ko sa inyo mga mahalagang karakter sa akda. Sa dami-rami nga na pinakilala na karakter, pakikilala ko na lamang sa inyo ang mga namumutawi rito. Unahin ko na nga lamang si Miss Sanchez. Si Miss Sanchez ay isang magiting na guro, punong guro ng paaralan sa nayon ng Pinyahan. Si Miss Sanchez ay matalino at may angking kagandahan, kaya nga tinitingala siya at marami nagkakagustong kalalakihan sa kanya. Si Miss Sanchez nga ay may adhikaing makatulong sa mga bata at mamamayan sa Pinyahan. Ayan, sumunod nga ay si Lino Rivera. Si Lino Rivera ay pinanganak na dukha na namulat sa realidad. Ang mga magulang ni Lino ay pinahirapan gayong nga sa karanasan ng pakikisama sa landlord. Ang mga magulang ni Lino ay magsasaka at ang maging kanununuan nito ay magsasaka rin. Kaya nga ayaw na makisama ni Lino o maging parte sa lupa na meron ang isang nakakataas o may-ari nito. Si Lino nga ay naging bahagi rin ng digmaan laban sa mga Hapon. At siya ay naging kawal. Sinama siya sa hukbalhap na laban noon sa Bataan. Yan. Si Lino rin ay mayroong anak na si Ernesto. Si Ernesto ang kauna-unahan niyang anak na lalaki. Si Ernesto ay isang matalinong bata at nagmana rin sa kanyang ama na masipag. At dagdag ko lamang kay Lino Rivera na nakapagtrabaho to sa iba't ibang lugar nang hindi namamalimos. Ayan, sumunod na nga rito ay si Padre Echeverria, tinatawag ding Padre Amando o Tio Amando dahil nga amain ito ni Miss Loreto Sanchez. Ay si Padre Echeverria isang mabuting pari na may adhikaing makatulong rin sa mga mamamayan. Kapag may lumalapit kay Padre Echeverria ay hindi siya nagsasawalang bahala rito at nagbibigay ng kanyang payo kapag may lumalapit sa kanya. Siya rin ay nagbibigay mungkahi sa usaping politikal. Kaya nga't marami ang nagtataka rito at ibinaba siya ng arsobispo sa iba't ibang kaparian o simbahan. Kaya nga napadpad siya sa nayon ng Pinyahan. Si Padre Echeverria ay nagbibigay pondo sa mga magsasaka at
nagbuwag sa sistema ng tenancy system o pakikisama sa may-ari. Dahil nga sa karanasang ito, marami ang naniwala sa kakayahan na meron kay Padre Echeverria. Sumunod nga rito ay ang sundalo na namuno sa pakikipaglaban sa mga Huk. Pinakilala rito ang magiting na sundalo na si Carlos Roda. Si Carlos Roda ay isang matipunong lalaki, matapang at may kaya rin, no? Si Carlos Roda ay nagsimula bilang tenyente, naging kapitan at naging koronel. Si Carlos Roda ay may lihim na pagtingin kay Miss Sanchez, no? At pinagtapat niya nga rin rito ang pagkakagusto niya at pagkahumaling kay Miss Sanchez. Si Carlos Roda ay may matalik na kaibigan na si Rosauro Ablania. Si Rosauro Ablania ay isang engineer, no? Pinakilala si Rosauro Ablania na engineer at may kaya. Si Rosauro Ablania ang nanguna sa pagpaparangal tuwing may promotion o tumaas ang ranggo ni Kapitan Carlos Roda. Ayan, sumunod nga rito ay ang mga samahan ng mga guro. Pinakilala rito si Miss naparte rito si Miss Labad. Samahan ng mga guro at magulang. Pinakilala rito si Miss Lavadia, Miss Riegos at Miss Dolor, at kasama rin dito ang bahagi na principal na si Miss Sanchez. At hindi rin mawawala ang pangulo nito na si Estanislao Villas. Ayun, si Estanislao Villas. Sumunod na nga, pinakilala nga rito ay ang abogado sa akda na tumulong sa mga kaso ni Lino Rivera. At ang abogado nito ay si Marcelo Ligon. Si Marcelo Ligon at ang kanyang kompanyero na si Attorney Garcia. Sila ang mga humawak sa kaso ni Lino habang nililitis siya ng dagdag ko lamang para sa mga tauhan sina Kapitan Hantik na siyang nakalaban ni Lino at nag-anyaya sa kanya maging isang Huk. Si Kapitan Hantik ay may ibang pagtingin sa salitang demokrasya. At si Kapitan Hantik ay hindi rin pumapayag na magapi at mapi sila ni Noman, maski ang pamahalaan. Sumunod naman ay si Don Tito. Si Don Tito ay sobrang yaman at may hawak na malawak na bakahan at rancheria. Si Don Tito rin ay isa sa mga pinakamayayaman sa nayon ng Pinyahan. Para sa sinimulan ito sa isang pangyayari na nagunita ni Miss Sanchez sa kanilang tahanan. Sa kadahilan ng niligtas siya ng lalaki ito sa mga magnanakaw at nabawi ang kanyang handbag noong siya'y bumisita at dumaos ng misa sa Quiapo. Dahil dito, nagkaroon siya ng lihim na pagtingin kay Lino. Si Miss Sanchez ay galing noon ng punerarya dahil namatay ang kaibigan nito, kaya sumaglit siya ng daan sa Quiapo. Nang lumaon, nakita niyang muli ang nagugunitang si Lino Rivera. Nang mabalita ito ni Ambrosia sa kanya na kanilang labandera. Inalok si Lino na magtrabaho sa bakuran ni Miss Sanchez. Napag-alaman niya ang kalagayan ni Lino. Si Lino Rivera ay isang masipag at mabuting dukha na mamasukan ito sa iba't ibang trabaho sa dako ng Maynila at Bulacan. Ayon nitong mamasukan sa isang may-ari ng lupa o makisama rito dahil sa mga mapapait na karanasan ng magulang ni Lino at maging ang mga ninuno nito. Ayaw rin nito nanghihingi ng limos maging ang anak nito. Mas mabuting pinaghihirapan at pinaglalaanan ng pawis ang pagtatrabaho. Nasanay sila sa hirap kaya hindi sila umaasa kanino man. Napag-alaman din ni Miss Sanchez na byudo si Lino. Para naman sa papataas na aksyon, nagkaroon ng salo-salo
sa ilog matapos tumaas ang ranggo ni Carlos Roda mula sa tenyente hanggang maging kapitan. Dinaos ito ng mga iba't ibang panauhin sa Pinyahan. Naging parte rito ang mga kaibigan ni Carlos Roda na si Rosauro Ablanya, kasama rin ang mga kawani ng samahan ng mga guro at magulang. Inanyayahan din si Lino na ang anak nito upang mag-asikaso sa nasabing salo-salo. Sumalisi ang isang kalalang lalaki para naman sa mapataas na aksyon. Nagkaroon ng salo-salo sa ilog matapos tumaas ang ranggo ni Carlos Roda mula sa tenyente hanggang maging kapitan. Dinaos ito kasama ang mga iba't ibang panauhin sa Pinyahan. Naging parte rito ang mga kaibigan ni Carlos Roda na si Rosauro Ablanya. Kasama rito ang mga kawani ng samahan ng mga guro at magulang. Inanyayahan din si Lino na maging ang anak nito upang mag-asikaso sa nasabing salasalo. Sumalisi ang isang di kilalang lalaki na siyang umagaw ng revolver at orasan ni Roda. Nasaksihan naman ito ni Lino kaya dali-dali itong tumulong para mabawi sa tulisan. Napag-alaman na si Commander Hantik ito na ang leader ng mga hook. Dali-daling lumisan ang mga tulisan at hindi na nahabol pa. Lumipas ang ilang araw, biglang dinakip ng konstabulary at may warrant of arrest si Lino upang litisin. Dinala siya sa Maynila. Napag-alaman na naakusahan siya ng pananakit sa 3 lalaki dahil sa pambubugbog at pananadyak. Noong tinulungan lamang nito ang babaeng si Miss Sanchez. Nawalay siya sa kanyang anak at ibinili ng anak na si Ernesto kay Miss Sanchez at inaring buo ang anak nito. Karugtong naman ito nang kasuhan din siya ng kasong pandarangbong at pagpatay kay Cayetano na nanloko lamang sa kanya sa pagpapasahod dahil sa pinagamit ang ngalan ng katrabaho nito ng mamasukan sa pier sa Maynila. Nalaman ito nang dalawin siya ni Padre Amado sa Pitan sa Maynila. Sa kasukdulan, tinulungan siya ni Pare Amando at kumuha ito ng abogado na siyang tutulong sa kanya para sa pag-usad ng kaso ni Lino Rivera. Binayaran ni Pare Amando si Attorney Teopisto Garcia upang makasama si Attorney Marcelo Ligon. Nilitis si Lino ng halos 1 linggo at napag-alaman nga na dahil sa kawalang testigo sa nagawang krimen ay sinintensyahan si Lino ng 11 taon, 6 na buwan at 1 araw na pagkakakulong. Nahirapan nga mga abogado ni Lino at binaliktad ng kabilang kampo sa piskal na pinatay nga ni Lino si Cayetano Tarantela. Ayan, binalita nga na abogado kay Pare Amando ang nangyari. Dahil dito, nalipat ng himpilan si Lino sa Mandaluyong at doon nangyari ang balak na pagtakas. Kasama nga ni Lino rito ang 10 iba pa na wala ring sala sa mga kasong inakusa sa kanila. Yan, nang lumaon na malagi si Lino kasama ang mga bilanggo na tumakas sa bundok na Isabela. Hinirang nga at naging pinuno si Lino ng mga ito at may adhikaing tulungan ang mga taong naaapi at pangako nila sa isa't isa na hindi sila tutuligsa sa pamahalaan o hindi rin kokontra sa pamahalaan. Yon. Kahit ganun pa man din na naging sitwasyon nila dahil alam nila na nagkamali lamang sa pagsintensya dahil nga sa pagpapatupad ng batas. Yon. Sumusunod lamang ang mga tao sa pamahalaan dahil nga sa batas. Yon. Natsempohan din nung grupo ng mga tulisan na nakawan ng taong lula ng papasaherong sasakyan. Napansin ito ng grupo nila Lino at nakilala nila si Albino na siya ang tagapangasiwa sa bakahan at rancherya ni Don Tito. Nagkaroon sila ng kasunduan na maging tagabantay ng bakahan ni Don Tito sa kadahilanang maraming mga hook o tulisan ang pumaparoon na kinakailangan nilang mapaalis.
Ayun. Kapag hindi nga nasunod ang kasunduan ay magpapakamatay nga ang hukbo ni Lino o si Albino. Namalagi sila sa dambana ng bundok ng Susong Dalaga. Tapos nun, habang inaasikaso ang paglilitis sa kaso ni Lino tungkol kay Cayetano Carantela, ay nakilala at binalita ni Coronel Carlos Roda ang ika-4 na saksi na siyang pumatay mismo kay Cayetano Tarantela. Nadestino lamang si Kapitan Roda sa Camarines Sur dahil tumaas nga ang posisyon nito sa pagiging koronel nang masugpo nila ang mga huk sa Kabikulan. Naging malaking balita ito sa mga abogado ni Lino at Ginoong Garcia. Yan, no? Malipas nga ang ilang araw, naikwento naman ni Miss Sanchez ang buhay na mayroon si Lino Rivera. Nag-isip nga ang pare Amando at nagkaroon ng pagpupulong ng mga may-ari ng lupain. Nagplano ang pare at pinag-usapan na nabuwagin ang sistema ng tenancy system o pakikisama ng mga magsasaka at may-ari ng lupa. Patpalitan nga ng sistema na pagbubuwis sa magsasaka. Ayun, pinatupad nga ito ni paring Amando na susundan naman na pagpapatupad ni Don Tito dahil nga nalugi ang bakahan nito dahil napasakama ito ng mga hook at pinagdanakaw ang mga baka rito. Balak din magpatayo ng bangko rural ni Pari Amando na siyang susuporta sa mga magsasaka sa Pinyahan. Pinalakad nga ang pangapapeles sa abogadong si Marcelo Ligon. Yan, para naman sa wakas, no, nagplano si Lino na kunin ang mga armas na naitago noong matapos ang gyera kontra Hapon na ibinaon sa lupa sa lagusan ng Dambana. No, habang kumukuha ng armas, napansin sila ni Kapitan Hook at kinausap sila nito. Inanyayahan nga ang grupo ni Lino ni Kapitan Hook na sumali dahil para nga mapalakas ang grupo nga ni Kapitan Hook dahil magaling din ang mga kasapi ni Lino. Tumanggi ang mga ito dahil may iba silang pananaw patungkol sa demokrasya. No, sa kabilang dako naman nangamba si Don Tito dahil sinisiyasat na nga siya ng mga sundalo at pamahalaan dahil sa pagkakaroon niya ng maraming armas at bala. Nababalita ito dahil kasagsagan nga ito ng buwan ng eleksyon. Dahil nga hindi siya nabibigyan ng sapat na proteksyon galing sa pamahalaan, kaya't nag-aarkila siya ng mga taong protekta sa kanyang bakahan at rancherya. Ang mga hook ang kanyang binabayaran para sa kanyang kaligtasan, pati ang mga ari-arian. No, kapag hindi naman nasunod, di binayaran yung mga hook, ninanakaw yung mga baka sa rancherya at binibihag ang mga taong nangangasiwa rito sa bakahan. Pera nga lamang ang kapalit ng kaligtasan ni Don Tito. Kaya't humingi siya ng payo kay Padre Amando at kinausap si Coronel Roda ukol rito. Kasunod nga nito biglang sumulpot at binalita ni Albino ang kalagayan ni Lino tungkol sa pagkakaroon nito ng sakit na malaria dahil hirap nga itong makakilos. Napag-alaman nga ng kampo ng mga hook na nanghihina na si Lino Rivera kaya't balak ng mga ito na lusubin at patayin si Lino. May 30 pulutong na mga hook ang balak lumusob sa paanan ng bundok ng Dambana ng Susong Dalaga. Kaakibat nga nito ang plano ni Kapitan Roda na sagipin si Lino dahil pinakiusap din ng pari Amando na sumuko na si Lino. Malapit na mapawalang sala si Lino dahil natuklasan nga na ang tunay na saksi at pumatay mismo kay Cayetano Tarantela. Sa ganitong sitwasyon nga, ipit na ang kampo nila Lino kaya't nagplano na sila na lumaban hanggang sa huling hininga. Dadanak mismo ang dugo rito, no? Gumawa ng taktika ang koronel at nagsama ito ng mga tauhan na susugpo sa mga hook at sasagip sa mga kampo at kasama ni Lino. Sumama nga sa misyon si Pari Amando, Miss Sanchez at si Ernesto na kanyang anak. Pumaroon nga sila at nakita ni Lino ang hanay ng mga jeep na lulan sina Padre Amando, Miss Sanchez at Ernesto. Maraming ang sundalo. Bigla itong sumuko at nasagip nga ang kanilang kampo. Natapos nga ang kwento at nasagip nga ang kampo ni Lino, nagkita siya ng anak nito at ni Miss Sanchez. Pinasalamatan niya si Miss Sanchez, no? Yan, dahil nga roon
natuwari si Pare Amando na sumuko na si Lino Rivera. Pagkatapos nun, kinalaban naman ng mga kasundaluhan ni Coronel Roda ang mga hook. At dun na nagtatapos ang pangyayari sa akda. Ngayon, dumako naman tayo sa pagtalakay ng teorya. At ang unang teorya ang ating gagamitin ay queer theory. At paano ba natin ito makikita sa nobela? Una, ano nga ba ang queer theory? Sa itong pananaw na tumitingin kung paano inhamon o binubuo ng isang teksto ang mga tradisyonal na konsepto ng kasarian, sexualidad at identidad. Sa konteksto ng nobela, tinitignan natin kung paano nito hinahamon ang mga heteronormative o tradisyonal na pananaw sa kasarian. So, sa pamamagitan ng queer theory, narito ang aking mga nakita sa nobelang Maganda Pa ang Daigdig. Una, ang paghamon sa tradisyonal na papel ng kasarian. Halimbawa natin dito ay si Lino bilang isang pangunahing tauhan ay simbolo ng moralidad at katarungan. Ngunit ang kanyang determinasyon at pakikibaka laban sa sistema ay nagpapakita na ang kanyang karakter ay hindi limitado sa inaasahan ng lipunan sa pagiging lalaki. Siya ay hindi sumusunod sa mapagsarili at dominanteng ideya ng masculinity o masculinidad. Bilang patunay, makikita ito sa kanyang pagtulong sa kapwa kahit na nalalagay sa alanganin. Ikalawa, marginalization or marginalisadong mga tauhan. Si Lino bilang isang magsasaka ay nasa laylayan ng lipunan. Sa queer theory, ang pagiging marginalized o marginalisado ay konektado rin sa mga taong hindi umaangkop sa normatibo o mga tinatawag nating outsider. Bilang patunay, ang mga eksenang siya ay inakusahan na hindi niya kasalanan ay malinaw na halimbawa ng panlipunang marginalization o marginalisado. At ang ikatlo, ang pag-asa para sa mga inklusibong lipunan. Ang pamagat na Maganda Pa ang Daigdig ay hindi lamang sumasalamin sa katarungan, kundi pati na rin sa posibilidad ng isang daigdig na bukas sa lahat, maging anuman ang kasarian, uri o sexualidad. Halimbawa rito, ang paninindigan ni Lino na itama ang mali ay isang simbolo ng pagnanais para sa pantay na oportunidad para sa lahat. Makikita natin ang nobelang ito ay hindi lamang tungkol sa katarungan, kundi pati na rin ang pagkilala sa mga nasa laylayan ng lipunan. Gamit ang queer theory, mas mapapalawak natin ang ating pag-unawa sa nobela, lalo kung paano nito hinamon ang mga panlipunang normatibo. Yun lamang para sa teorya ng queer. Para naman sa ikalawang teorya, narito nga ang teoryang postkolonyalismo. Ano nga ba ang meron sa postkolonyalismo at kung paano ba natin to tinitignan sa akda? Ano nga ba ulit ang postkolonyal? Ang postkolonyal ay tumutukoy nga sa pagsuri ng mga epekto ng kolonyalismo sa kultura, lipunan at politika, lalo na kung paano nito naimpluwensyahan ang isang individual at identidad nito, At kung paano nga rin tinitingnan ang istruktura at kapangyarihan sa isang lipunan matapos masakop ng isang banyaga. Narito nga ang aking mga nakita sa nobela na maaaring masuri sa konteksto ng postkolonyal. Unang-una nga rito ay ang tenancy system, At ang salitang feudalismo. Paano ba tinitignan ang pakikisama ng isang may-ari ng lupa sa isang magsasaka na namasukan dito, Alam naman natin na kapag sinabing may-ari ng lupa ay mayaman, maraming kaya at kayang gawin lahat kumpara sa isang magsasaka na mahirap lamang. Maaari nga nila itong gawing utusan na walang bayad o sa pilitang pagtatrabaho sa kanila, At kitang-kita nga sa karanasan ng ama at ninuno ni Lino. Pinatay nga ang mga kaisang dibdib ng mga ninuno ng mga nakatipan, tatay ni Lino at mga ninuno nun. At
pinahirapan, no? Pinahirapan, hindi hindi masyadong pinakain, hindi sinustentuhan ng palay, patubig sa kanilang sakahan. Pinahirapan nga rin dahil ang pasahod nga lamang dito ay 4 na piso sa isang araw, na imbis na 25 ang pagpapasahod o pagbibigay absuelto ay minsan nade-delay pa sa pagbibigay. Ikalawa naman ay ang relihiyon. Ah, kahit na hindi na tayo sakop ng Kastila noon, ay kita talaga ang impluwensya ng relihiyong Katoliko. At malaki pa rin ang gampanin ng padre sa panahong ito sa akda. Dahil nga siyang nagbibigay mungkahi, no, si Padre Echeverria o Padre Amando. Siya pa rin ang sumusustento sa mga usapin ng politikal sa bayan o nayon ng Pinyahan. Siya nga rin ang unang bumuwag sa sistema na pakikisama o tenancy system at pinalitan nga ng pagbubuwis dahil nga hindi maganda ang turing noon. Pag sinabing pakikisama ay binuwag nga ito ni Padre Echeverria na siyang nanguna sa pagpubuwis na lamang sa mga magsasaka. Babayaran na nga lamang nito ang mga may-ari ng lupa at hindi na magiging sanhi ng pagkakagulo at hidwaan sa mga magsasaka at may-ari ng lupa. At malaki nga talaga ang pondo ni Padre Amando dahil nga siya rin ang nagpatayo ng bangko rural sa bayan ng Pinyahan. Sumunod nga rito ay ang mga maralita. Marami pa rin ang mga maralita dahil marginalisado pa rin sila, no, kahit tapos na ang panahon ng pananakop, hindi pa rin nawawala ang mga mabababang uri sa lipunan. Makikita pa rin na mahirap pa rin at panay pagtatrabaho pa rin ang pinapagawa sa kanila, bagkus wala silang aasahan kundi ang sarili lamang nila. At kitang-kita nga ito sa pagtatrabaho ni Lino na namasukan sa iba't ibang lugar, no, sa Bulacan, sa Maynila at Karatig probinsya katabi ng Pinyahan. Ayun nga, no, dahil marami pa rin ang mahirap sa panahon na ito, hindi pa rin accessible sa karamihan ang pagkakaroon ng makakain at resources, lalo na ang tahanan. Ngayon natapos na nating suriin kung ano ba meron sa nobela. Ngayon, ano bang natutunan natin? Dami, no? Busog na busog nga tayo sa moralidad. Kaya nga eh. Sa haba ba naman ng libro na yun, no? 28 chapters ba naman? 360 page? Hindi ka ba mabubusog sa kaalaman? Grabe nga yung ginawa ng author sa atin, no? Solid nga eh. Tapos yung mga karunungan na makikita natin sa paglaban mula sa may landlord na patuloy pa rin na nakikita natin sa kasalukuyan. Kaya nga kilala nga natin si Lino na isang mabuti at marangal na tao dahil alam niya sa sarili niya kung ano yung ginagawa niya at may pagtingin siya sa demokrasya. Kung ano nga ba meron sa demokrasya, no? Oo, partner, ano ba natandaan mo sa sa mga linyang tumatak sa akda? Sa akin yung natandaan ko ay yung tungkol sa pag-ibig kay Mimi Sanchez, ay pag-ibig ni Kapitan Roda kay Miss Sanchez. Roda kay Miss Grabe nga kasi pagkakagusto nun dahil maganda nga si Miss Sanchez. Hindi nga lamang matalino at busog na busog pa sa kaalaman. Sabi nga dun sa linya, ang pag-ibig at ang pagmamahal ay pagkaiba. Laging may pagmamahal sa pag-ibig, ngunit hindi laging may pag-ibig sa pagmamahal. Nakikita natin doon na malalim yung pagtingin ng author sa sa pag-ibig. Hindi siya mababaw katulad na nakikita natin sa kasalukuyan ngayon. May malalim na pagnugot o pahugot si Miss Sanchez kung ano ba meron sa pag-ibig na hindi lang basta-basta makukuha sa kanya. So sa akin may tumatak sa akin sa nakapaglista ka ba? Nakapaglista meron ka ba? Meron ako dito, dalawa. Grabe nga kasi yung mga linyahan ni Lino sa akda, Sabi nga rito, mabuti pa sa tao ang mamalaging mangmang kaysa matuto ng di dapat niya matutuhan, no? Sa akda nga kasi si Lino'y napakabait. Mas gugustuhin na nga lamang niya magtiyaga kaysa manlimos at matutuhan ng mga bagay na sa sarili niya lamang nang hindi namiminsala ng iba, no? Dahil nga dun
lumaki yung paghanga ko at pagtingin ko kay Lino. Dahil di naman siya matipuno, makisig, pero grabe ang katapangan niya at puso at dangal. Kalawang linya naman hindi ko malilimutan to nung sinabi to ni Lino kay Kapitan Antique nang imbitahin siya maging isang hook. Sinabi nga rito huwag kang hihiwalay sa nalalaman mong mabuti kahit kamamatay. Naniniwala akong may langit at impyerno sa kabilang buhay, ngunit gumawa ka ng mabuti hindi pagkat may langit, kundi sapagkat gumawa ka ng mabuti dahil mabuti ka. Sunod na huwag kang gagawa ng masama, kundi sapagkat may impyerno, kundi sapagkat masama ang masama. Iyan ang nakikita kong landas sa taong may kahihiyan at dangal. Bigat ng linya. Respeto pa lang sa sarili at moralidad, busog ka na kay Lino, no? Dahil pinakita nga ni Lino kung paano maging isang tao na may puso at may takot sa Diyos, no? Hindi katulad na basta-basta sa sala kakalabanin mo na lang kung sino-sino, pamahalaan, maging kalabang ka ng pamahalaan. Sa ngayon, masasabi natin yung hook, pwede siya maging NPA. Oo, ngayon. Kumakalaban sa gobyerno. Kumakalaban sa gobyerno. Pero yung si Lino, mga grupo niya, may adhikain silang tumulong sa mga tulungan yung mga taong naapi ng mga tulisan. At hindi sila lalaban sa gobyerno. Hindi sila lumalaban sa gobyerno dahil alam nilang nagkakamali lamang ang mga nasa opisyalis ng pamahalaan dahil nga sa pagpapatupad ng batas. Ayun, no? Ngayon, at para sa pangwakas natin, no? Inaanyayahan namin kayo na basahin ang Maganda pa ang Daigdig ni Lazaro Francisco. Dito sa nobelang to, marami kayong mapupulot na aral. Hindi lamang aral, kundi moralidad. Moralidad. Sa pakipagsapalaran sa buhay. Hindi lamang basta normal, typical na mahirap si Lino. Kumbaga, ginawa niya ang lahat ng bagay. Nakipagsapalaran ka, bumangon ka mula sa pagkakayapak, sa pagkakapanganak bilang magsasaka, no? Sa kasalukuyan, kapag pinanganak kang magsasaka, magsasaka ka rin hanggang mamatay. Pero nakadepende naman kasi sa atin kung mananatili tayo magsasaka pa rin. Kung gugustuhin natin. Ngayon basahin nyo tong nobela dahil mabubusog kayo sa kaalaman, hindi lamang sa puso at dangal, pati na rin sa kaisipan. Yun lamang.